Rinig ba? Rinig ba? Pero ito nakatutok din po tayo sa YouTube na may isang camera pa tayo doon. Anyway po, ito po kausap na po natin si Rowan Garcia. Ikaw si ano kuya? Ikaw si Angelo? Okay. May nakalagay kasi dito babae. Anyway, isa lang naman eh. Sabi ko niyo na yung anak ko nga ako pala yung nagpadala niyan. Padala. Okay. Ayan po para sa mga viewer natin sa YouTube. Ito po pagkikilala ko muna si Angelo M. Garcia po ng taga Taguig, Manila. Tama kuya na? Okay. Shout out din po sa mga viewers po natin dyan. Ito po hawak ko yung distributor ni Kuya Angelo. Ito po ay Lancer na 4G15. Tama kuya no? Ito po ay carb type. Okay. Dinig mo kuya? Nakikita nyo? Kaya kaso yung distributor hindi yung makikita. Ako lang at ang yan okay na yan alis na tatanaw nyo siya. Yan. Iba pa kasi nakatutok sa itaas niya para sa YouTube po. Okay, anyway, bubuksan po natin kuya. Importante ma-diagnose natin siya na. Okay. Okay. Ito pong kanyang distributor cap. Maganda po yung kanyang mga poste, buong buo pa, naka-half moon pa, hindi pa sila pudpud. Okay, pati yung sa brush niya, okay pa din. Next, itong rotor sender. Ay, higpit Ayun. Walang crack. Halimitan kasi nagka-crack dito yan. Okay lang, matigit, higpit pa kasi, Itong inner cap protector. Ayun. Kulay yellow. Walang crack, wala din siyang crack, okay lang din. Ito na ang kanyang mga component. Okay. Isang pulsar sender, isang ICM na J170 at isang ignition coil na 51971. 3 component po siya plus. Meron siyang isa dito na tinanggal na, ito yung bolt. Meron siyang suppressor dito, kahit wala naman yun, okay lang man din. Dahil yung po ba yung pinaka parang fuse breaker na, okay. Protector po kasi yun Okay, anyway, at least napaliwanag natin yung mga component. Hindi lang padadala ni kuya dito kung gumagana to, di ba kuya? Pero po Kuya Angel, natin siya. Kuha muna ako ng detalye sa'yo. Hello boss. Nawala si Kuya Angel. Hello boss. Oo, kasi maya po nagtatanong mo ako Oo. Para marinig po ng mga viewer natin, Pepper, ano po problema nito? Nag-i-start pa ba o hirap huminga o ano? Wala daw pong lumalabas po ng kuryente, wala daw pong output Okay, zero output na siya para sa mga spark plug, tama Okay. Okay, ngayon dahil tatlong component nagdi-disconnect tayo. Titingnan natin kung sino alimitan po dito kahit tatlong component, wala na kasi yung isa. Malamang isa lang pong lagi nadadali dyan, hindi lang pong bihirang-bihira ang dalawa. Kalimitan isa lang. Okay, refuse natin ang kanyang 2-pin terminal. Okay, yan. Tapos yung kanyang pulsar sender, talaga dito individual testing natin. Makikita naman natin talaga kung sino sinong talagang busted sa kanila. Kaya magkoconnect natin itong sa pulsar sender. Sa YouTube makikita to. Okay, dahil sa YouTube kasi tutok na tutok yung camera dito Okay, nasa 4 minutes pa lang. Ayan po at kuya, hindi ko lang kung mo Gagawin natin yan. Okay.
view. I-large view ko yung sa lamesa ko. Ayan. Okay, ganda. Alis ha, kita ko na rin siya ng malinaw. Pag ito ay pinihit po natin yan, di ba gumagalaw yung gitna? Pag i-spark po siya dito. Ngayon kuya, hindi ko na ma-turn ng right kong camera or left. Pero marinig mo yung mga spark ha. Pakinggan na lang po natin, okay? Pa-power on ko lang yung tester, yan. Tapos pihit natin yan, pakinggan na lang po natin. Dinig mo kuya? Okay, 1 saka 1 3 4 2 ulit 1 3 4 2. Ang firing sender po natin ay active at good. Kuya, hindi ito yung hinahanap natin problema. Hindi natin papalitan yan. Ngayon, tawid tayo sa tingnan ko tester. Sa ignition coil tayo, huli na natin tong C-type. Message. Hello, mic test. Ayan, dito makikita mo to. Nasa cam eh. Bali, itong ignition coil, susukatin ko yung lalim niya. Ayan. Ayan, kuya, lalim oh. Dapat nitong coil mo na to, pag in-start mo na yung tester natin, may lalabas po dyan. Kanya-kanyang split po yun. Dahil sa lalim ng tube niya, pag wala po tayong nakita lumabas dyan, asahin mo na ako na, kuya, ignition coil yung problema na, okay? Pero meron tayong madidinig at lumalagapak, pero hindi siya makalabas sa tube, wala rin siya kahit na gumagana o nag-spark yan. Ibig sabihin, low power resistance na siya. Okay? Meron na gumagana ng coil kala porque may spark kala maayos. Hindi po. Kailangan ma-reach niya yung hinihingi natin na sa ignition coil po kasi ng Lancer, nag-output po siya ng 2 inch. Hindi tulad ng Toyota, hanggang 1 inch lang siya. Kasi mas malakas ang output ng Lancer eh. Dahil may tube kasi siya kalalim. Kaya dapat doblehin niya yun, yung lalim na yun. Okay, para ron. Start sa tester. Pihit natin. Ay, wala. Isa pa. Okay, ulit. Start. Ayun. Dinig mo, kuya. Yan, nakikita mo. Ilaw. Yan. Di ba puting-puti? Sa lalim ng ignition coil, yung tube niya, nakakalabas pa rin siya. Kung nakikita mo yung tumikalamsik sa bandang kaliwa o kanan, yan, yung madami na yun. Kung idadagdag natin dun sa main output niya, yan o, kung ipa-plus natin yun, more than 2 inches po siya. Ibig sabihin yan, hindi ko alam kung naiintindihan mo kasi alam ko nag-i-static. Pag nag-i-static hindi mo maintindihan. Tama kuya? Oh, kaya pinatay ko siya. Kung sige, ano po nga? Yung ignition coil niyo, okay niya po ba? Kaya hindi po okay. Okay siya kasi nakapag-split siya, di ba? Nakakalabas siya. Sa lalim ng butas niya, nakakalabas, di ba? Tapos meron siyang split dito, may split doon. Kung pipilangin mo yun, siguro may mga 3-4 na spider web. Pag pinagsama-sama mo yung ganong haba yun, bukod pa yun sa tube, mahaba talaga siya. Sabihin, ang coil mo maayos. Tsaka bluish siya, wala tayong makikitang reddish or yellowish, ganun lang. O ngayon dito tayo sa C-type. Okay, ito ang ICM. Kukonect tayo dyan. Connect natin sa Mitsubishi. Yan. Okay. Tignan natin. Itatap tayo dito. Kaya na, gawa tayo ng mga connector. Yan. Sa mga subscriber po natin, medyo madalang po tayo mag-upload.
Pero tuloy-tuloy naman po yung pag-ayos natin ng distributor. Halos araw-araw naman po. Yung nga lang kasi pinipili ko na lang po kung yung yung mga detalyado pa na mas higit pa sa mga dati natin naka-upload. Kahit pare-parehas po mga kumari 4G13 na iba-iba naman ang trouble yan, iba-ibang tao rin ang mga nakakausap natin para makilala rin po ninyo sila kung taga saan, tulad ni Angelo Garcia ng Taguig, Metro Manila. Malapit pa po sa atin yan. Oo. Oo. Magandaan niya yan, ganyan po kasi para yung mga ibang nakakapanood sa atin, hindi natin maalis sa kanila na may halong duda. Uy, baka scammer to ha. Diba? Kaya pag nag-deal po tayo, inuulit ko sa mga gusto magpadala din sa ibang lugar tulad ng Visayas at Mindanao, dito na rin sa Luzon. Tulad po nito, pag ginawa natin o na-detect kung problema niya, asahan po ninyo, hindi po ako hihingi ng partial payment, down payment, o anumang parts payment. Ala, gawa mo na, gawa mo na bago bayad, di ba? Ayan ang kagandahan, no? Para no talk about. Hindi yung bayad mo na, tapos yung customer nag-aantay, wala naman dumadating. Yari na, na-scam na pa. Kaya kayo mga scammer dyan ha, ayusin nyo yung tindig nyo, baka magulat lang kayo, magpipilay na kayo. May pumapalo sa likod ninyo. Ang mga niloloko niyang tao, di ba Kuya Angelo? Bihira kasi yung mga yan, nagkaalat yung mga balasubas na scammer eh. Kumarehas po. Kumarehas po tayo, mga scammer dyan, gusto nyo magalit sa akin, ala akong pakialam. Talagang titirahin ko kayo. Set kami, tatrabaho kami, yan tulad nito. Pag nagawa, okay, no problem. Magpahit sila pag na-receive na nila, pag nandun na sa area nila. Anyway, pitikin natin to, boss. Pag pinihit natin yan, asahan mo, dito pa rin ang labas po niya, sa YouTube kita nila. Kuya, pakinggan mo na lang ha. Pipihit ko siya. Bangaron. Okay. Ako, ang galing. Kuya, nakikita mo, pinipihit ko naman siya, di ba? Okay ha. Pinipihit natin siya. Output. Ay ngayon, huwag natin siyang i-manual, padaanan natin sa tester para mas matindi yung develop na ibibigay sa kanya. Tingnan natin kung kaya pa. Mag-shift tayo dito sa input. Dito. Dito natin lagay ito. Yan. Tira ulit, power on. Start, machine. Yun. Narinig mo yung una? Nawala na. Oo, wala na. Biglang una lang eh. Pero, meron narinig kang ugong tester, diba? Narinig mo naman na. Muugong siya na. Wala boss, wala tayong makita. Ngayon, may option ako dito. Para tawag doon. Ito ha. Shock natin siya tulad ng wala pong nakita mo sa may bansa, ibang video ko to. Anyway, ito, kakatusin ko yan. Wala. Wala. Wala pa rin. Yun, diba? Nagkaroon siya. Bali ito boss, anong ginagawa ko yun para makatsak lang ko na dito talaga yung target natin. Mas maganda kung ito yung magtuloy-tuloy, kung hindi na siya magsa-shutdown. Saka lang, alam ko hindi mo maintindihan. Pero kung mo yung sinabi kong una, kaya pinukpok ko siya or sinyak dahil para makita natin kung kaya pa niyang magtagal. Kung hindi siya bibitaw, hindi ko siya papalitan. Hindi natin siya ngayon. Itutuloy ko lang yung pag-test natin ha. Kasi gumana siya, di ba? Okay, pakinggan lang natin. Okay.
mag-disconnect tayo dyan. Tignan mo kuya, mawawala yan ah. Matinanggal ko siya, di ba? Sabihin connected talaga siya, oh. Yan. Pero isa-isang camera ko, alam ko naiintindihan nila yan, sinasabi ko. Okay. Yan po, para sa mga viewer natin dyan, kikita nyo po to. Ito ay Lancer 4G30 na hard type. Okay, analog type po to, hindi sa EFI. Naka-road test po tayo sa ngayon. Antayin natin kung anong magiging pagkikita ng kung siya ba ay magsa-shutdown, kung siya ba yung mag-i-in-and-out or ano man. Kasi siya nakikita ko na may malfunction. Antimano kasi pag-start ko wala siya. Sinyak lang natin siya. Ano po? Nakala ko yan. Ano kuya? Problema na rin po kaya yan pa natin. Oo. Oo, kasi yung unang hataw ko sa kanya, hindi siya nag-perform eh. Bagas ano, parang tulog siya, ginising ko lang. Kaya nagpakita siya ng gilas. Oo, ngayon, road test lang natin siya na ilang seconds lang. Makikita naman natin kung siya ay bibitaw. Ina-speed ko lang, naka full throttle tayo. Na pumapalo lang hanggang 5,000 RPM to eh. Pag todo siya, tapos mamaya maglo-low gear tayo. Doon natin makikita, pag low gear, nahihirapan ng mga yan eh. Pero pag high gear siya, siyempre, buhos ng buhos lang yan eh. Diba? O, low gear tayo, makikita natin dito kung anong papakita niyang ano, gilas. 4,000, 3,000 RPM. So, pababa na tayo 2.5 pa 2,000 na tayo. Yun. Wala na. Pero dinig mo yung tester, di ba? Umuugong pa, di ba? O, ito-total ko yung tester. Wala. Nag-shutdown siya. Ibig sabihin, ito yung target natin, hinahanap natin problema mo. Ito ang ICN J153, boss. Okay. Pero yung coil at pulsar sender mo ay maayos. Wala tayong problema doon. Ay isa lang talaga siya naging problema niya. Ngayon kuya, para alam mo na din, para sa mga viewer natin, hindi po sa lahat ng oras may pyesa tayo. Tulad po ng J153 na tulad nito na type C or banana type, wala po tayong stock sa ngayon. Pero alam nyo naman po siguro sa mga kung nakapanood mo yung ibang video ko, yung tinatawag ko na conversion, kuya, tatanungin muna kita kung pagod kayo. Pero hindi tayo maglalagay dito na hindi sa Mitsubishi. Hindi naman pwedeng ibang brand, di ba? Mitsubishi siya na mas modelo kay J153 compare natin kay ano ba yun? May mga stock kasi tayo dito. Mas maliit siya kay J153. Ito po yan. Ito po ang J117 Mitsubishi compare kay J153 o J10 Mitsubishi. Ito po siya, mas maliit. Yan. C-type din. Pero hindi po sila parehas ng mounting. Pero babaon siya. Ayan. Tsaka hindi po siya pareho ng connector ng para sa pulsar sender. Medyo mag-iiba po yung lineup natin dito. Magta-tap tayo dito. Snap type po kasi yung J117. Di tulad nung 153. Bolt type po kasi siya. Ito po kasi sinasalpak lang. Walang tornilyuhan eh. Kayo kuya, tanongin kita, payag mo ba kayo? Kung gaganda naman po yung takbo niya eh, wala na pong problema. Opo, yung ibig sabihin, importante, gagana siya, kuya. Pero ang performance, parehas lang. Oo, ganun po yun. Hindi po ako pwedeng magpalakas ng output ng mga to. Laging standard lang po yung ginagawa natin. Ayaw kong mag high spark kasi baka magkasunugan po ng makina. Sumobra sa spark. Ayaw ko po ng gano'n. Ang mga problema tayo. Ngayon kuya, tatapo lang siya mo. Kahit wala siya sa ano,
Connect ko lang para makita natin pati sa mga sa YouTube natin. Yan po, connect doon saka connect dito. Yan. Paras lang po sila 4 pin or 4 connector din. Papawaron ko lang tester. Yan. Naka-throttle na po siya. Umuugong na yung tester ngayon. Itatak lang po ito yung zero ground niya sa katawan. Madidinig mo naman kuya. Diba? Yan, diba? Sa mga YouTube po natin, viewer, ito kuya, mga viewers natin sa YouTube, yan po. Magkaibang itsura, magkaibang modelo, pares na Mitsubishi. Ito pong hawak ko ng maliit na J117, pares lang po sila ng resistance at output. Okay? 12 valve din po kasi ito. 16 valve pwede din siya. Overlap lang siya ng 4 cylinder valve, 16 valve to 12 valve. Okay, sa makina kasi hindi po natin alam yun eh. Hindi ako marunong sa engine. Ayan po, at nakita nyo ito po yung ating apply. Tinanong ko mula si Boss Angelo Garcia ng Taguig. Yung po pumayag siya na i-apply natin to kasi kung ayaw naman po niya. At least nalaman niya kahit diagnose lang. Pwede na po kasi kayo makabili ng ganito sa ibang surplasan. Kung gusto nyo talagang ibalik sa original, di ba kuya? Pwede naman po kasi yun, iba diagnose lang pwede kasi. Ano kuya, yun i-apply natin to. Pero may gagalawin tayo kuya, para alam mo lang. Explain. Pag in-apply natin yan, layo, maliit talaga siya oh. Napakaliit niya compare kay J153 o J170. Yan, maliit siya. Pero mas malapad naman siya. Ngayon po, sa dami na rin nang in-apply ko, ayan, nabanggit ko na rin. Na-apply ko talaga siya dito. Pag nandito po yan, ito pong inner cap, tatama po yan, hindi siya basta babaon. Ngayon, ang gagawin ko po diyan, ito pong dalawa na to, ito, tatama po kasi yan, ayan, kasi mas malapad siya eh. Yan. Kaltasin ko po ito, tatabasin ko yan. Yan, ganito. Tanggalin ko lang siya, oh. Ang importante po kasi dyan, itong nasa siding, kita nyo kulay brown, dapat ang kulay brown po na yan ay hindi masisilat o hindi magkakrak kasi ito po napaka-importante itong sa gilid kasi pag ito po ay nabiyak o kasi mo almost mahigit kulang na sa 1/4 ng kapal. Pag nawala po kasi yung ito po kasi yung spacer na pagkakaroon tayo ng siwang o awang mo kaya pag wala yung inner cap pag wala to ayan tignan mo yung siwang niya no, laki oh diba may singaw oh diba na kailangan yun di baling wala na tong takip na to ayan huwag lang yung labi kuha mo kuya okay yun ang importante doon kaya magkakaltas lang tayo ng konti rito tulad yan kakaltasin ko lang yan para sa mga viewers po ng YouTube natin yun, hindi po basta-basta magko-convert tayo, may mga proseso din po siya medyo mahirapan kaya alam ko po sabihin niya may nauna po na kasi akong ginanyan na ginawa yun okay lang po, Puga Pampanga rin po yung mga yun as of now po yun hindi na po nagpakita sa akin tumaanda na siguro tuloy-tuloy pa din. Okay, yun lang po at magkakaltas lang tayo dito sa connector din po niya ganyan din para alam lang din po natin pag nilagay ko po dito yan wala na itong J15 yung J10, J153 parehas lang po yan tanggalin natin si 170 o 153 parehas lang po talaga yan yan, apply natin sa yan dito yan o kaya naman dito lang mas maliit siya, malapad lang tapos ito po tapos ito tatanggalin ko yung mga terminal ikakat lang natin yan dudugtong lang ng konting wire manghihinang po tayo dito didiretso na yung mga yan itong pula doon sa bandang kanan ito naman green dito yung green dito red doon okay tapos susunod po yung yan para sa 2-pin connector natin para sa ignition switch ito siya ilalagay ko na din para makita nyo habang hindi pa siya siniset
Kailangan paliwanag muna. Yan. Bitin pa rin po siya. Ang gagawin lang natin dyan, mag-a-add tayo ng wire, i-connect natin dito sa B. Itong sa kabila, i-connect natin sa C. Wala na po, yun na po yun. Okay na siya, no? Tapos, sasalpak na natin siya, no? Ganon. Pag gano'n ko yan, kahit na conversion siya, normal tayong mag-i-start niyan. Ano kuya, alis na paliwanag ko na. Para alam nyo lang po yung mga prosesong gagawin natin. Okay? Okay po, sir. Okay po. Okay, alis. Sir, kung hindi po ba rin na bumigay din po ba yan? May mabibili pa po ba tayong mga ganyang pyesa pa rin na may mabigay sa dati? Oo, pwede pong i-retain sa dati, kuya, kasi yung mga nakahinang, pwede naman kalasin niya, pwede rin tanggalin to. Kung makakakuha tayo nito, balik lang yan. Ito yung nawawala, ito. Ito, hindi na po mahirap hanapin. Oo. Kahit naka-wire po yun, kung walang terminal, di ba, babalatan. Tapos pupuluputin, pagpapabilog. Kaya nandito naman yung mga tornilyo. Kung wire na yan, nakapulupot. Yun, pwede na po silang i-bolt din. Kahit wala na yung mga terminal na, tulad nito, metal siya, di ba? Manipis lang para mga sim lang to. Manipis lang. Yan, napakadali pong ibalik sa dati. Hanggang sa kalukuyan na conversion siya. Pwedeng ibalik. Kaya po sinasabi ko, baka gusto niyo ng mga original sa inyo. Alis na naman po ninyo yung problema talaga niya. Yun lang po, ito lang. C-type. Tama po. Oo. Pwede lang po tayong mag-cancel ng deal, kuya, kung meron kayong alam na may ganyan sa inyo. Ang importante kasi nalaman natin. Ano, kuya? Kung diagnose lang kasi, kuya, mura lang. Di pa, wala naman piyesa kasi yun, alis nalaman lang natin. Dito kasi, kuya, para alam mo na, yung mga viewer po natin, ICM pong papalitan, tulad nito, yung conversion siya. Ang bigay ko po dito, all-in ang compact ng trabaho, kuya. Ang bigay ko dito, kuya. Lahat na, 3.2. Yan, dinig po sa YouTube yan. Kung diagnose lang, kuya, napakamura lang. 600. Walang pyesa. Oo. Kaya, kuya, pag-aralan nyo muna. Kasi kahit na gusto natin kumita, hindi ko lang po pinipilit yung mga ganun na bagay na ako masusunod. Hindi, kayo pong masusunod. Di ba? Nasama naman sa inyo. Kaya po pinadala nyo para malaman kung may problema o wala. Pwede kayong hindi kumuha ng pyesa sa akin. Oo. Thinking kuya. Lahat po, wala tayong pyesa. May mga kamukha din yan. Ito, ito yung isa. Na J263. Kung titignan mo, kamukha, oh. Diba, kamukha? Diba? Tulad sila, no? Pakita ko ng buo. Iba siya. Mas malaki. Diba? Mas modelo to. Diba? Sa mga channel natin, ginawa nyo po yung pagkakaiba ng J263 compare sa J153. Mas modelo itong malaki. Ako, para sa mga hindi nakakaalam, sunod natin ng J117. Puro Mitsubishi po lahat yan, ha. Magkakaiba po yan. Ayan, 3 piraso po sila. Okay, para sa mga gustong malaman kung anong pinagkakaiba-iba, pwede rin po itong i-apply. Sobrang laki lang niya. Pwede rin po yan. Mahirapan akong mag-mounting dito. Yan, at least kita, diba? Ito po yung problema na kay Kuya Angelo Garcia. Ito po kanyang C-type. Lahat po yan mga C-type. Ay, nalaglag. Okay. Hinihintay lang po natin desisyon ni Kuya Angelo. Okay. Tambay ko lang muna dito. Opo. Ano niyo? Okay lang po ba? Ano po yan? Kung diagnose lang po, okay lang po ba? Opo, kuya, kayo pong masusunod. Kasi tama lang po na pinadala nyo dahil nahirapan ang mekaniko nyo, alam ko. Kung diagnose lang, kuya, 600 lang yun, wala na tayo. Okay na, tapos i-return ko sa inyo to na ito lang talaga yung problema niya. Okay, kuya, ha? Wala nang iba, ito lang.
Oo. Wala lang po sir, ano, wala po kaya kayang maghanap po ng ano niya sir. Pyesa. Piyesa dito. Oo, yung Pwede ganun. na po, magalaw yung computer niya po sir. Oo, okay, okay. Ang ganda po yung decision niya, kuya. At least napapaliwanag naman natin. Yung kuya, basta ang tip ko pa. Oo. Hindi pwedeng hindi kayo makahanap dyan, boss. Sigurado yan. Kasi maraming ganitong pyesa. Balik ko na itong mga bolt niya, kuya. Ako sir, parang pinababayaran ko yung computer yung repairman, yung diagram sir. Oo, diagnose lang po yan, kuya. Ngayon, i-return ko lang. Tumutunog. Full charge na pala. Ayan. Ganun din po yung kuya. Pag pinadala ko sa inyo to, tapos i-receive ninyo. Ang mangyayari yung 600 plus shipping fee, yun lang po. Pag na-receive nyo, doon pa lang, pag na-receive nyo, doon pa lang po tayo magbabayaran. Dahil LBC po ang maghahatid sa inyo. Okay, kuya. Hindi pa rin po ako hihingi ng cash. Hindi ako hihingi sa inyo ng cash ngayon, kuya. Gigas na yan. Hindi po. Kailangan ma-receive nyo muna. Ingay nun sa sakyan, bira ka. Lahat kasi tayo sa highway, kuya. Maingay ako dito. Kuya, binabalik ko na yung mga terminal mo na. Yan. Binabalik ko na yung mga connector mo, yung mga dati mong parts. Ganun pa rin siya. Kung paano mo pinadala, wala po akong ginalaw talaga. Ano. Ganun na ganun pa rin po. Kuya, yung po yung napakalaga sa akin, yung hindi ko po galing sasabihin, pinalitan na ata yan ha. Kasagawa pong pakinggan na kayari ako na. Paano naglagay ng isang bolt? Sinapunta yun. Palitan na lang. Hanap pa tayo ng pampalit. Nalaglag. Yun. Hindi ko po kayo ma-sir. Ano po yan? Ano, boss? Nandiyan pa kayo, kuya? Ano, wala? Nagkatop? Ulit. Ala. Ayan, naputol. Okay na? Na-top line tayo. Ayun, may video ko na pala. Sir, meron po sir. Nandito po ako sa sir. Nandito po kasi ako sa trabaho ko po. Nasa work tayo, walang problema. Konting minuto lang naman. Ilang sa YouTube natin, mahaba-haba na ata. 33 minutes na pala. 33 minutes, nalaman natin ang trouble, di ba? Importante, diagnose lang naman. Kasi pag nakakuha na natin yung diagnose, yun, tuloy-tuloy na siya nun. Salpak lang. Ayun, boss, basta na padadala ko siya. Kuya, itong address mo, tama to. Susundan ko lang ito sa JNT mo na. Ako sir. Ganito siya, Taguig, Kalsada, Black, ganon, Domus Marie, Kalsada, Domus Marie, Kalsada, Tipas. Hindi ko sinabi yung black mo, kuya, tsaka lat. Okay, Metro Manila, Taguig. Susundan ko lang daw, kuya, itong address mo na. Okay, ganun lang po. Hindi ko maintindihan kasi usapan natin ito kanina eh. Ganun, medyo nagchachapi siya. Nagchachapi ba siya? Sorry sa payment lang po sir. Ayun sa payment, yung payment, boss, ganito.
Hindi ako hihingi. Kung mari, Gcash na nga. Wala yun. Padadala ko siya, dadalhin ng LBC sa inyo, yung 600 diagnose fee, plus shipping fee, yun lang po, kuya. Wala na. Ganun lang po yun, oh. Gcash na lang po, sir, ha? O, bali sa LBC lang po kayo magpe-payment. Tapos ng LBC naman po, kukontakin ako para i-claim ko lang po yung diagnose fee sa kanila. Oo. Okay po. Kaya wala pong perang usapan dito, wala. Para yung mga mapanood ng mga scammer, yun po. Para yung mga ibang makapanood, dapat ganyan po yung transaction, di ba kuya? Oo, walang perang usapan. Oo. Sa LBC po. Oo. Kahit mawala nila yun, babayaran nila sa atin yun. Wala akong pakiramdam. Mawala nila eh, di mo lang kakaba-kaba dun eh. Safety lang. Oo. Ano kuya, ganito lang muna na. Okay, sa mga viewer po natin sa YouTube channel, subscriber, mga kung sino man dyan, po nakita nyo ang 4G13 na pinadala po ni Kuya Angelo Garcia ng Taguig, Metro Manila. Ang usapan po namin kasi i-convert ko po siya, sinuggest ko lang kasi hindi lang po mahirap hanapin ng J170, J153, parehas lang po yan. Yun, pwede po siyang kumuha doon sa area niya, pili naman siya. Importante, nalaman po natin ang problema ng distributor. Kahit hindi po kumuha ng pyesa sa akin, okay lang po sa atin yun. Kasi unang-una kasi i-convert ko siya, ini-explain ko lang kung anong dapat na gawin. Hindi lang tira ng tira para magkapera. Hindi ganon, kuya, di ba? Okay, yan po. At nadinig yung usapan namin ni Kuya Angelo. Ngayon po ay sasara na natin yung kanyang distributor. Para sa mga viewer po natin na subscriber, ito po muli si Beach Bata, nagsasabi ng magandang morning ng Tagal San Fernando, Pampanga, kasama si Kuya Angelo Garcia ng Taguig, Metro Manila. At maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating mga distributor expert. Salamat, Kuya Angelo. Likewise po, God bless all subscribers. Salamat!